Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Oras natin, 38 minutes after 1 o'clock. Hapon po ng Martes, July 6 or July 16, 2024. My name is Javier Mujal. Ito po ang Wanted, Sweetheart Afternoon Edition. Wanted, Sweetheart. Wanted, Sweetheart. Mixed by DJ Roger. Abian Mujal. Abian Mujal. Wanted, Sweetheart. Mixed by DJ Roger. Abian Mujal. Abian Mujal. Abian Mujal. Abian Mujal. DJ Jill. RWTV Radio. Powered by Jel FM 80.7. Sa inyo pong lahat, saan man po kayo ngayon, sa Pilipinas man o nasa ibayong dagat. Magandang buhay. Good morning, good morning. Magandang tanghali. Magandang gabi, bayan. Siyempre, yan pong Martes, live na ang Wanted Sweetheart sa www.youtube.com, sa www.facebook.com. Mapapanood po mula alauna ay media hanggang alas 13:30 ngayon pong hapon. Ha? Sige, open po yung linya ha, sa mga gusto pong sumali. Na wala pong kaareng-eng dyan. Walang asawa, walang boyfriend, girlfriend, ka-live-in. Dinesin yung programa para po sa inyo. Ano po?
Hanapin po ninyo. Account po namin sa Imo or Viber, Digital OFW Emotion. Pag nahanap na po ninyo, i-PM mo lang yung pangalan mo, edad at saka lugar. No? Kung maganda po signal at makahanap po si manager na makaka-match po ninyo, makakausap live, automatic po yan. No? Automatic yan. Tatawagan po namin kayo para ma-live po kayo sa social media. No? So dapat buong loob mo, kapal ang mukha. Yun pong puhunan at saka syempre dapat may maganda signal, open-minded ka. Happy birthday sa lahat po ng mga may birthday kaarawan ngayon pong araw. Ma-chismis ko anay manager. Sa lahat po ng mga solid viewers natin supporters, subscribers, maraming salamat po. No? Okay. Manager, mga di ko ba? Mga di ko anay? Pa? Line number 1. O sige, nasa line number 1 si Angelo at saka si Baby Girl. Aba, Baby Girl. Si Ma'am Baby Girl nasa linya na, no? Si Mr. Pogi wala pa. Sir Angelo, kapangalan ko pa to. Angelo! Angelo! Baka naman magsisisi ka, sir, kung hindi ho ninyo kakausapin to si Ma'am Baby Girl. Pagsisisihan ninyo buong buhay, sir. Baka ito na ho talaga. Saan po kayo ngayon, ma'am? Saang lugar po? Nasa Aklan po. Kararating ko lang galing ibang bansa. Okay, sige. Na magbabakasyon for good na o ano lang, silipin mo lang yung Aklan? Ay, hindi sir, umuwi po ako for emergency kasi nakaburol yung mama ko ngayon. Ay, sus, condolence, te. Eh, nakaburol nanay mo, maghanap ka ng asawa. May makakausap lang. Oo, kailan po, bakit to namatay si nanay nyo, ma'am? Etong 22 po, mga 2 p.m. po. 22? Okay, sige. May sakit? Ano siya, cardiac arrest. Yun lang, yung sakit na traidor talaga, no? Wala kang sintomas, no? Hindi, minsan, yung iba natutulog na lang, hindi na nagigising. No? Sige. Ilang taon po kayo, ma'am, baby? 37. Ayun, no? 37 years old. May asawa po kayo dati? Opo. Hindi halata. Akala ko nga pa, wala. O nga, sir. Angelo, baka ho buong buhay mo pagsisiyan mo ninyong pagkakataon na ito na makakausap si Baby Girl. Ilan po anak nyo, ma'am? Mayroon po ba? Dalawa. Okay. Oo, puro babae. Ilang taon na po? Yung panganay ko is 18 years old. Yung bunso ko is 16. Okay. Malaki na talaga. Kasal po kayo ng tatay nila, ma'am? Hindi. So naghahanap po kayo ng taong magpapakasal sa inyo, no? Sana. Ayun, no? Sige, mapakita ko lang ho sa inyo si ma'am sa live kung andyan na ho yung boy. Kaya noo lang po, buhok niya lang po yung nakikita ninyo sa live ngayon. 37 years old, meron pong 2 anak. Pagkatapos, kailan po kayo babalik? Anong bansa po kayo, ma'am? Saang bansa po kayo? Galing ako na Jubail, Saudi Arabia. Dun po next month, after 3 months, bakasyon ko, pa-Kuwait naman ako. So kailan pa ho kayo nagbakasyon dyan, ma'am? Sa Kalibo? Sa Aklan?
Aklan, ano pala, magto 2 weeks pa lang ako dito. So bali 3 buwan po kayo diyan magbabakasyon. So Kaso lang malas yung pagbakasyon eh. timing, kung kailan, timing po ba talaga yung pagbakasyon mo? Namatay si nanay mo, patay na ho siya, namatay na ho siya nung... Hindi, buhay siya. Kasama kami ng susulitin niya sana yung 1 week na magkasama kami. Hala. Tapos, yun, nag-celebrate ng birthday party. Eh, Birthday. uminom ng, Birthday niya. ang saya-saya pa namin, nakaupo pa, kumakanta pa siya pagkatapos nagdasal, kumain. Yun na. Naghingi lang siya ng soft drinks, yung Sprite. Baka dahilan yun, soft drinks. Oo. Yun nga, pag inom niya, isang lang. Lagok lang. Isang lang niya ng isang lagok lang niya. Tapos yun, nag-seizure na siya. Hindi siya nakaabot ng ospital. Ayun lang. Meron pong ganun Ako naranasan ko rin po yun, ma'am, no? Yung sobrang init ng panahon. Nung dating umiinom pa ako ng soft drinks, Kaya ngayon talaga, hindi na talaga ako nagiinom ng soft drinks. Siguro mga 4 na taon na rin. No? Nung mga year 2020, bago COVID, parang wala akong pakialam sa katawan ko. Mainit, masarap uminom ng soft drinks. Tapos, alam mo yung parang natigil yung pintig ng puso mo. Parang yung feeling na hindi mo na siya mahal. Hindi, yung ma'am, yung pag-inom mo ng napakalamig na soft drinks. Pagkatapos yung na-stuck yung mo, hininga. Parang ganon. Tapos parang nabaliukan ka na, dumilim yung paningin mo. Na hindi mo na alam na namalayan na doon na pala siya sa iba masaya. Oo po, no, kaya mula po noon, hindi na talaga ako uminom ng soft drinks, yung hard drinks na lang. Sana all, hindi joke lang. Pero totoo po, hindi po talaga ako uminom ng soft drinks ngayon. Mula nung makita kong masaya na sa iba. Kahit yung malamig na tubig, di ba? Marami pong dyan, nadadali po dyan. Yung magagaling nga mag-basketball, may kilala ako noon. Tapos sobrang init ng panahon, uminom ng malamig na soft drinks, ma'am. Wala, hindi na inabot sa hospital. Parang yung siguro, napasma yung ugat-ugat. Sobrang init ng panahon, edi open court pa naman yon, walang bubong. Basketball court. Tapos bigla hong tapos uminom ng malamig na tubig. Ayun na, nandilim na yung paningin, hindi na inabot sa ospital. Totoo po yun, no? Ayun po siguro nangyari sa nanay mo, ma'am, no? Siguro. Nakakalungkot naman, no? Birthday niya po yun, mismo. Opo. Pang ilang taon? 55. Bata pa. Bali pang ilan po kayo sa anak ng nanay mo? Panganay po ako sa 4 na magkakapatid. Panganay pa. Yung bunsong kapatid po ninyo, ma'am, ilang taon na? 24 years old, may isang anak na. Okay, sige lang. Asawa. Lahat naman ay pamilyado na. Ikaw lang yung walang asawa. Sana po tatay ng anak ninyo, ma'am. Masaya na rin sa iba? Oo, nalunod sa sabaw eh. Asus! Oo. Sa sabaw? Oo. Sabaw ka kasi sumisi daw siya, medyo may kalaliman, kaya yung tuloy na. Ala, uy, nalunod. Sabaw siguro nung tugabang yon? Saluyot ba? Baka... Hindi ko nga alam kung anong klaseng sabaw yung sinisid niya. Ay hala. Sabaw. Ilang taon? Sabaw ng kapitbahay. Wala po kasi kayo nasa abroad po kayo, no? Sigurado. Oo. Ilang taon na po ba kayong nag-abroad, ma'am? Almost 8. Matagal na rin, no? So, ilang taon naman yung tinagal nung ikaw ay nasa abroad? Mga siguro, mga 1 year bago siya nalunod sa sabaw ng kapitbahay, ganon? 1 year po kayo nasa abroad? Nung unang alis ko, okay naman siya. In the 2 years. 2 years. Pangalawa kong balik, parang medyo siguro, naglalaro muna siya, palaro-laro lang, tago-taguan, ganon. Anong pangatlo, 4, yun na. Nilantad na talaga, ganon. Oo. Pero, andyan naman po siya, magkapitbahay, andyan pa rin po kayo. May isang lugar lang. Hindi kami magkaisang lugar, medyo may kalayuan din. Okay. Mga anak po ninyo nasa kanya ngayon? Wala.
Nasa akin. Yung isa sa Maynila sa tito niya kasi doon siya nag-aaral sa Maynila, aircraft maintenance. Lalaki. Yung isa is babae. Wow. Babae. Yung pangalawa ko is naandito sa side ng lola niya. Yun yung nag-aaral ngayon. Yung tatay nagsusupport naman sa dalawa pong anak? Hindi. For financial support, ano lang, pag may ibibigay, salamat. Pag wala, okay lang naman. Pag may at least yung may time na binibisita din niya yung mga anak ko. Binibisita niya. Okay lang naman. Okay lang naman, di naman ako as in na nanghingi sa kanya ng full support para sa ano. Kasi kaya ko naman buhay yung mga anak. Yan mga nanay na matatatag. Hindi kawalan yung mga asawa pag sila'y nagloko. Bahala kayo sa buhay nyo. True. Hindi po kayo kasal, no? Yun lang. Ngayon po yung may kinakasama na pong bago, si Mr. mo? Maghahanap. Okay. Si Mr. ko? Yes. Si Mr. ko. Sa unang babae niya, meron siyang isang anak. Sa pangalawang babae niya, isa rin yung anak niya. Sa pangatlo, wala. Kasi yung nakuha niyang babae, Baog. parang kaedad ng nanay niya. Ganun. Pang-apat, hindi rin siya magkakaroon ng anak kasi ligit yung babae, 3 yung anak. Nakarami na po pala si Mr. mo. Okay, sige. Kasi nga, di ba, nagtago-taguan muna siya nung una. Oo. Pero nung una, nagkaanak po siya doon sa una, ha? Oo. Nagkaanak siya. Okay. Pero ikaw, ma'am, pero matagal... tago-taguan yun. Tago-taguan, nagkaanak siya dahil sa tago-taguan. Kayo po, matagal na rin pong hiwalay sa asawa. Nagkaroon na rin po kayo ng boyfriend, ma'am? Oo, dati. Kaso malas pa rin. Oo. Nalunod siya sa Sabaw din? Sa sabaw. Oo, nahulog din sa kanal. Hindi na nakabangon. Ginawa ko na lang. Mas lalo pa siyang diniin. Diniin ko na sa kanal. Nilunod mo na? Na hindi na makaahon. Oo. Saklap mo naman. LDR din. Yun din po siguro yung rason, ha? Ba't hindi tumagal? Oo, LDR din. Sige. Kasi ang gusto niya kasing mangyari, he stay talaga ako. Ayaw na niyang bumalik ako pa ibang bansa. Ang sabi ko sa kanya, kailangan ako ng 2 kong anak, mas pipiliin ko pa rin yung anak ko. Kaysa sa kagustuhan mong tumigil ako. Okay lang ho sana kung matutulungan kanya sa pagdating siyempre sa financial, no? Kasi yun. Hindi yun hindi. Lang. Hindi niya rin kaya. Mabalik ko tayo kasi nakaburol po ngayon yung nanay mo. Ilalibing po this coming 22 of 22, 2 p.m. po. Sa Makato Catholic Church po, dito sa Aklan. Aklan mismo po kayo, ma'am? Aklan. Okay, sige. Kasi pag sinabi mo kasing Aklan, akala nila Boracay na talaga, no? Pero hindi, malayo. Napakalawak po ng Aklan. Siyempre. Yung Kalibo, ito po talaga yung city, di po ba? Kalibo. Opo. City, Kalibo City. Siya po yung pinaka. Kalibo. Hindi siya city. Province pa rin po siya. Okay. Kasama pa rin po doon sa sa province, no? Okay. Oo, the province sa Baclan. Parang lang siya. Component. Siya lang yung tinatawag na kabisera namin kasi siya yung medyo may may kalawakan. Nandun mo makikita yung mga malalaking mall. Compare in na Boracay Island. Hindi man siya component city, no? Parang kapital ninyo na bayan, ganun. Okay. Yan siya. Yun na nga. Hindi city ang Aklan. Sige. Ang tradisyon kasi dyan sa atin sa probinsya, pag may lamay, pag may libing, ano po yung preparation ninyo, ma'am? Pag araw mismo ng libing? Sa maglibing, sa last night, ayan, may naghahandaan, ganyan. Naghahandaan, no? Okay. Yun po kasi nasanayan ho, no? Ng natin dyan. Halos karamihan naman basta probinsya talaga.
naghahapunan, bago ilibing. Hapunan. Opo. After maihatid dun sa ano, sa sa huling hantungan, syempre magbibigay kami ng mga snacks. Tapos yung iba, may invitation naman kami na yung gustong bumalik doon, meron po kaming konting handaan ulit. Ganon. Wow. Yun po kasi, no? So gastos talaga. Oo. After po ng interment, ma'am, di po ba after ng libing mismo, mabibilang ka pa ng 9 days? Isang 40 days po. 40 days. 40 days. Oo. Opo, may 40 days pa po. Okay. So ano po tawag diyan sa inyo, ma'am? After 40 days? Magpapapray lang kami every night sa loob ng 40 days. Yes. Pero may mga ano rin yan, may pakain every night. Ganun. Sa loob ng 40 days. Mamulubi ka pala talaga nito, ma'am, pag malaki yung angkan mo. pag may namatay, no? Pag may namatay. Kaya habang buhay pa ho tayo, mag-enjoy, masaya. Kasi hindi natin alam yung life natin eh. Tama. Minsan gugulatin na lang tayo. Ganun. Tama. Tulad po sa nangyari sa nanay mo, uminom lang ng Sprite. Oo, uminom siya ng Sprite. True po yan talaga. Oo, nanghingi siya ng Sprite sa akin. Sabi niya, "Nak, bigyan mo nga ako ng Sprite kasi tubig nga yung ano." Sabi ko, "Huwag kang uminom kasi mataas nga yung yung uric acid mo." Sabi niya, "Gusto ko lang uminom kasi gusto ko makadigay." Oo. Yun nga. Pag makadigay kasi niya, mag-stuck yung hangin, no? Oo, yun siguro. Hindi na makahinga. Isang lagok lang niya. Hindi pa niya naubos yung parang dalawang daliri lang nilagay ko sa baso niya. Isang lagok lang talaga. Yun talaga nangyari sa kanya. Nabigla ho siguro, ma'am. Kasi pag natuyo yung lalamunan ho natin, pag uminom tayo ng malamig, lalo yung soft drinks. Siyempre, pag natuyo yan. Kakainom lang din niya ng tubig kasi binigyan ko nga siya ng tubig. Ay, ganun? Oo, kakainom na niya ng tubig. Nanghingi pa ulit siya ng Sprite kasi nakikita niya kasi na may umiinom ng Sprite. Parang kagustuhan niya talaga. Parang style niya talaga na, ewan ko ba, ganun. Isang linggo pa lang kami magkasama. Ano yung nangyari? Kaya nga hindi natin talaga hawak yung buhay natin. Kaya kung sakaling mamatay man ho ako, ma'am, gusto ko yung ganun, yung uminom ka lang ng tubig, na wala na ng malay. Parang ganun ba? Wala nang kahirap-hirap. Kaysa naman, magkakasakit ka, inaabot ka pa ho ng taon, no? Bedridden ka, masakit ka, tapos iwanan mo ng utang pamilya mo. Hirap naman yon. Hindi po ba? Gusto ko yung ganun, enjoy. After nun, bigla. Bigla na lang. Mas okay yung ganun. Lahat naman talaga tayo pupunta doon, no? Tipo ba? So, kung ano man tayo mayroon ngayon, dapat ho nating i-enjoy yan. Kasi hindi na ho natin ma-enjoy after that. Tipo ba? Kasi kung wala na ho tayo dito sa mundo, hindi na natin ma-enjoy. Kung may pera kang tinatago-tago dyan sa baol, gamitin mo na, gastusin mo na. Kaysa naman gagastos mo yun pag libing. Diba? Hindi mo na ma-appreciate. Pero alam mo ma'am, kanina pa ako nakatitig sa iyo. Ako lang nakakita sa kanya, kayo po hindi po ninyo nakikita na kasi pinagpala ka pala ma'am, no, kahit papaano. Pinagpala ng ng may kapal. Sige lang. Saglit lang mama, cancel mo muna, tatawagan po natin ulit si sir. Kung andyan na po ba, manager? Sige pa. Sige. Okay. Kung hindi available si boy manager, ang haba na ng dada namin ni ma'am. Ang pagchichismis naming dalawa. Hindi pa rin dumating si sir, si Angelo. 37 years old, si Miss Baby Girl. Hindi ho ninyo akalain na na may lamay ngayon sa bahay niya. Pero hindi mo masabing pinagpala si girl pinagpala. Magsisisi ho si Angelo pag hindi niya kakausapin si girl. Hindi available manager, hindi na nagre-reply. Sige po, hanapan po natin ng ibang mga kausap si Miss Baby Girl. Edad 37 years old, meron pong 2 anak. Hindi naman kasal. So,
yung ex niya, yung tatay po ng mga anak niya, eh may mga nakakasama na. Naka-4 na daw eh. Gusto ko pa ho sana pahabaan yung pag-explain ni girl, no, dun sa nangyari sa nanay niya, pero siyempre iba yung segment natin, pinasukan natin ng patay. Okay. PM lang sa ating hotline, gamit po ang Imo or Viber. Hanapin po ninyo Digijal o OFW Emotion. Pag nahanap na po ninyo, i-PM mo yung pangalan mo, edad sa kalugar, kung saang probinsya, saang lugar, bansa ka po ngayon. Ha? Okay, sige. Punan po ninyo signal. No? Pag maganda signal at makahanap po si manager na makakausap po ninyo, kamatch po ng edad, abay, automatic po, tatawagan na po namin kayo. Kung sino po interested, no, kay ma'am, baby girl, PM lang kayo sa Imo. Nasa line 1 po siya. Kung gusto po ninyo siya ay makakausap, ano po, ha? Dapat wala rin pong sabit tulad niya. Swerte ho kayo kung sino man po yung tinuga nga ina, no? Sino man lalaki na makakausap at makakatuluyan ni Miss Baby Girl. Kasi nga po, pinagpala. Sana all. Sana all. Manager? Alright. Mamaya ho makikita ho ninyo kung anong ibig sabihin ko, anong ibig pong sabihin ng pinagpala, no? Pinagpala si girl kasi hiwalay sa asawa, hindi naman sila kasal, ganun. Okay. Hello Shirley Naka, good afternoon, happy Tuesday sa'yo. Kay Ken Dalmore, maraming salamat, good afternoon. Hello na rin po, Kasi Ken. Mayong hapon dyan sa may Hong Kong. Kamusta ng Hong Kong ngayon? Ay, alagay. Saka na may Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sige. Habang hinihintay ho natin yung ating mga bisita, dapat i-entertain nyo po muna ako. Ako ang entertain ninyo, hindi ako mag-entertain sa inyo. Sagutin lang ho ninyo yung tanong ko. I mean, kayo po magtanong, sasagutin ko ng tamang sagot sa maaabot ng aking makakaya. Tanong mo, sagutin ko. Tunay, comment ho ninyo, itanong po ninyo dun sa comment, no? Yung, kung anong gusto ho ninyong itanong, wala pong problema. Sisikapin ko kung masagot lahat. Tanong mo, sagutin ko. No? Open po yung comment. No? Sige, sa mga gusto pong magtanong dyan, tanong lang ho kayo. Kung ano yung gusto ninyo itanong. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sasagutin ho natin yan ng wala dito, wala doon. Habang hinihintay ho natin ang ating mga bisita ngayon pong hapon. Na hinahanapan pa ni manager yung maskulado man ba? Hanapan mo si girl ng maskulado man para match ba? Ayan, may nagtanong. Sabi ni Mary Jane, DJ, ilang taon ka na ba? DJ, may asawa ka na ba? Ilan anak? DJ Jel, may asawa ka na. Ang haba. Ilang taon ka na? Bakit ang gwapo mo? Tanong ko lang, DJ, may asawa ka na? Ay, dami talagang walang alam, no? Pagkahapon, sinabi ko na kung ilang asawa ko eh. Mamaya. Bakit po? Ano po yun? Ang bilis ng comment din nyo. Sige lang ha. Saglit lang ho. Dito sa kabila. Hindi ko mabasa na maayos eh. Ilan na po anak nyo, DJ Jel? Ayan. Oh. DJ, tanong ko po bakit po pinagpala si girl? Pasagot po. Yun na ha, nasabi ko kanina. Pinagpala nga siya kasi walang asawa. DJ Jel, bakit po nagpatalim ka na ulit ng buhok mo po? Nagpatalim? DJ, sa palagay mo, bakit ka pinagpala? Ay, hindi ako pinagpala. Maliit lang itong sa akin.
Maliit yung aking tiyan. Ang pogi mo, idol. DJ, bakit ka gwapo? Hindi ko rin po alam. DJ Jel, how old are you? Mamaya po, sagutin ko lahat ng mga tanong ninyo. Bakit pogi ka? Sabi. DJ, kasal ka ba? Mamaya po yung mga tanong ninyo, ha? Sasagutin ko ho yan. Kasal ka na po ba? DJ Jel, lagot ka, may asawa si DJ, may anak na rin, sabi ni Net. Ayan, may sumasagot, Paano malaman na serious ang isang lalaki? Sabi ni Joe. Okay. Pag tinititingnan ka, hindi sa dibdib, hindi sa baba, kundi sa mata. Okay. Pag tinitingnan, habang kausap ka niya, habang hawak ka hindi sa dibdib mo nakatingin, hindi sa bibig mo, kundi sa mata. May asawa na si girl. Hindi ko magets. May asawa na si girl. Nag-blackout yung ano ko, manager, yung cellphone, saglit lang. Wala na nga akong asawa, hiwalay na ho siya. At yun to, yung monitor ko. Hiwalay na ho siya. Taga saan ka, DJ Jel? Sabi. May marami po talagang hindi nakakilala sa akin. Siguro mga bagong viewers natin to. Kasi kahapon, nasabi na ho yun, may nagtanong sa akin kung ilan na ho yung, may asawa na daw ako. Sabi ko nga po, yung asawa ko, 16. Yung panganay kong anak, nasa 24. Noong 2017 yun. 2017. Ilang taon na nakalipas? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 4, 7 years na. So, in-update namin yung system kanina. Nasa 326 yung asawa ko. 326. Tapos yung panganay ko nasa 400. Ilan pa yun, manager? Na-update mo na kanina? 480. Sirado talaga. 481 kalahati. Yun yung panganay. Yun yung anak ko. Panganay pa lang yun. Ayun, nasagot ko na yung tanong ninyo kung may asawa ako, anak. Ayun na po yun. Kung sa tanong naman ho ninyo, ba't ho ako gwapo? Hindi ko talaga alam eh. Pero hindi ko naman pwedeng itanggi. Sabi ko nga po, kasi andyan yung ebidensya. Kitang-kita yung ebidensya, hindi naman natin pwedeng itanggi. Magsisinungaling tayo. Baka magsabi, hindi tayo pwedeng maging influence sa mga bata, no? Mali kasi, magsisinungaling. So, ayokong maging bad influencer sa mga nanonood, lalo yung mga bata na magsisinungaling ako. Kasi kita yung ebidensya eh. Andyan eh. Di ba? Gwapo. Pati tatanggi ko, sabihin ko hindi ako gwapo. Kasi nungalingan yan. Di ba? Masama yung magsisinungaling. Gwapo naman talaga ako. Ganda ng sikat ang araw. Ba't kumikidlat? Ano ba yan? Sa lahi naman talaga namin yan. Wala naman sa lahi namin ang pangit. Ano pa tanong? Ano pang tanong? Anong tanong? Ba't pinaiksian ko na naman daw yung buhok ko? Ay, hindi ko po pinaiksian. Ganun na po talaga. Mga mahigit 1 linggo na ako nagpagupit. Yes, magdadalawang linggo na po palang semi-kalbo to nung nakaraan eh. Hanggang ngayon. Para may iba naman kasi nga po may panata ako. Every 5 years kailangan ko magpakalbo. Ginugunita ako kasi yung araw kung saan po ako iniwan ng lula ninyo. Nung araw ho kasi, noong 2019, July 3, kung maalala ninyo, 2019, nag-emote ako sa live. No? Kung napapanood ninyo, naalala nyo pa nung 2019. Dahil iniwan nga ako ng lula ninyo.
nakahanap kasi siya ng ano, siyempre, lumalaos na ako. Oh, may edad na. Abang may edad, lumiliit na yung aking, ano, resistensya. So, naghanap siguro siya ng medyo malakas pa. Oh. So, nung July 3, yun po, nagpakalbo ako kasi 5 years na naming, ano, anniversary ng aming paghihiwalay. Oh. Ganun po talaga sa amin eh. Kasi siyempre nung niligawan ko, pinakasalan ko sa lola ninyo, naghanda kami, kinasal kami, saksi yung maraming tao. Kaya nung naghiwalay din kami ni lola ninyo, nag-imbita din kami ng mga bisita para saksihan yung paghiwalay namin. Nagpakain din ho kami sa mga tao, no? Naghanda din po kami. Ganun ho kami nung naghiwalay kami ni lola ninyo. Pero at least, no, may maganda yung paghiwalayan namin, no? May goodbye kiss din, ganun. So, inaalala ko lang, no? Nagpagupit lang ako ng July 3, no? Para 5 taon na ho akong malaya. Daw sila pa agibuang eh. Daw sila pa agibuang. Sinikal, sikalon. Ay, aragay. Saka na bitoy. Ano pang tanong ninyo? Magtanong po kayo. Sabi ko, sagutin ko lahat ng tanong niyo eh. Oo. Idol, buhay pa bang gumupit sa'yo? Oh, wala na. Nalibing na nga. Nalibing na. Oh. Tuli ka na ba, DJ? Hindi ako tuli. Kasi sabi nga ni Lula ninyo, sabi ko, hiwalayan mo ako. Magpakamatay ako. Sabi ko lang, maglalas-las ako. Sabi ko sa Lula ninyo. Akala ko kasi mapipigilan ko yung Lula ninyo eh. Akala ko kasi, hindi siya aalis, di siya lalayas. Oh. Sabi ko, subukan mo lang na lumayas. Iwanan mo ako dito, maglalas-las ako. Sabi ni Lula ninyo, takot ka nga magpatuli, maglalas-las ka pa. Ay, aragay. Saka na bitoy. Ayun siguro rason, kaya siguro ako iniwan Lula nyo. Ayun na, nasagot na yung tanong nyo. Ano pa yung tanong nyo? Sasagutin ko. Ako man na inyo nga. May lahi ka ba, Digigel? Ay, kakaloka. Anong lahi? May lahi siguro butakal. Hap kasi ako. Half switch ho, half butakal. Digigel, taga saan ka po ba? Talagang hindi nila alam kung taga saan ako. Sabi ko nga po sa inyo, iginawa ako ng nanay ko at tatay ko sa May Anilaw, Iloilo. Pinanganak ko ako ng nanay ko sa Banwa, Sangdingli, Iloilo. O yun. No? Tinubuan ako ng balahibo sa tuhod sa Iloilo. Nung nakapagtapos ako, pumunta ako ng Maynila, naglandi. Siyempre naghahanap buhay. Tapos, punta ako ng abroad. Naglandi ulit. Tumagal ako sa abroad. Ayun. Tapos, bumalik ako dito sa Maynila. Nag-aral ulit. Nagnegosyo. Nagtrabaho. Hanggang ngayon, nagnegosyo. Nagtrabaho ulit.
Yun, no? Alam niyo na kung saan ako tinubuan, no? Saan ako ginawa ng nanay ko, tinubuan ng pag-iisip, ganun. Ready, wow. Ano pa ang tanong ninyo? Lahat sasagutin ko. Jeric Rabal, hawig mo Sir DJ, sabi niya. Oo, sabi nila, minsan nga naglalakado ako dyan, akala nga nila, napagkamalan nila ako si si Kuku Martin eh. Minsan may nangalabit ho sa akin dyan, tapos pa-picture, sabi niya, Kuku, thank you ha, sabi niya gano'n. Nagpapaliwanag ako, sabi ko, hindi ako si Kuku, at manahimik ka na, ikaw si Kuku, sabi niya. Sabi niya, ikaw si Kuku, tinatanggi ko nga kasi alam kong hindi ako si Kuku Martin. Ayaw nila maniwala. Manahimik. Shhh. Alam namin ikaw si Kuku Martin. Hindi namin pagsasabihin na ikaw yan, sabi niya. Ganun. Ayun, may nagtanong ulit na, Idol, anong height mo, Digigel? Pag naka-heels, mga 5'9" ah. Pero pag naka-flat, mga 5'7", minsan pag nag-stomach in ako, siyempre tumatangkad, mga 6 flat. DJ, 60 na ako, may magkakagusto pa ba sa akin? Meron, marami po talaga. Huwag kayong mag-alala, no? Huwag ko kayong magsabi na ganito, senior na ho kayo, 60 na ho kayo, wala pong magkakagusto sa inyo. Ang sabi ko nga po, pag-aagawan ho kayo, lalo po't, meron ho kayong pensyon. Meron. Hindi, meron po talaga nakalaan para sa inyo. Siyempre, sabi nga po nila, no, ikaw pong maghanap ng paraan, no, at sa'yo po ang gawa, nasa Diyos ang awa. So maghanap ka na rin, wag po kayo mag-alala. Sabihin, ignore nyo yung mga comment ng iba ho dyan na, ala, senior nang naglandi pa. Hindi po ganoon, hayaan nyo na. Kasi sila nga po din natin alam yung swerte nila, di ba? Makapagbitaw ng mga salita dyan, lalo sa comment. No? Akala mo ba naman hindi sila tatanda? Digijal, paano kung mahal ka pa ng ex mo? Babalikan mo pa ba siya? Okay. Bali yung ex mo, sinabi niya na mahal ka pa niya. So ngayon, nagtatanong ka kung gusto mo pang balikan. Ba't itanong mo sa akin? Ikaw yung ex eh. Ikaw, kung anong gusto mo, ba't sa akin mo tinatanong? Hindi, na. Mahal ka, ika nga, sabi niya, mahal ka pa niya. Ngayon, hindi naman po pwede na mag-pretend kayo, ikaw, na hindi mo na rin siya mahal, na hindi mo na mahal, tapos babalikan mo din, tatanggapin mo pa yung pagmamahal niya. No? Mas masakit po 'yun, no? Tulungan mo na lang siya kahit paano maka-move on, no? Makakalimutan niya, na mawala yung feelings niya. No, kung sa tingin mo hindi na ho kayang ibalik yung tiwala ninyo kasi 'yun naman talaga common eh. No, naghiwalay dahil nawala ng tiwala, nagloko. No, may balik, mahirap. Deserve naman po ng bawat isa yung second chance, pero mahirap po kasi ibalik, no, yung tiwala, no? Pag tiwala nang wala. Okay lang ho sana yun, no? Kung parang ihi lang, uminom ka ng tubig, maya nawala yung ihi mo lang, okay na, no? Pero syempre, habang buhay ka, hindi mo makakalimutan yung mga mabibigat, masasakit na mga nangyayari sa relasyon ninyo, di ba? Kahit gusto mo man magbalikan ho kayo, gusto niya makipagbalikan sa'yo, pero kung ikaw hindi pa buo loob mo, no? Di wag na. Maghanap ng iba. Di ba?
Marami lalaki na ano. Da. Ikaw po. Ang gusto mo. Ano pang tanong ninyo, Digigel? Hanap mo ako ng single mom. Okay. Sige, hanap lang. Digigel, may nagtatanong, ilang taon na daw ang panganay mo? Yung panganay ko? Ilan nga po yung panganay ko kanina, manager? 841, kalahati. Yun po yung anak ko. Panganay pa lang yun, ha? Saan po dun? Yung panganay ko, 13 years old pa lang. 13 years old pa lang, Magpa-14 pa lang, Pero mas malaki pa sa akin. Kasi ako 70, siya 82 yung timbang. Pero matangkad yun, Ako nga 5'6", kulang-kulang 5'7". Siya mga 5'9 na. Bata pa yun, 13 years old, 5'9 na yung height niya. Nahirapan nga ako maghanap ng shoes niya, Papasok na sa school ulit, 5'9 yung height niya. Sabi ko na, sumali ka sa mga sports, basketball. Kasi ang hirap, ang pangit tingnan pag naging bakla ka. Laking bakla ka. Mahirapan ka nak magpa-sexy kapag malaki ka. Digigel, Amerikana ba si Mrs. mo? Hindi. Si Mrs. ko, hindi Amerikana. Half lang yun. Half Chinese. Half Canadian. Digigel, bakit mainitin ang ulo ng gwapo? Bakit mainitin ang ulo ng gwapo? Bakit ako? Bakit sa akin mong tinitanong? Bakit? Gainit yung ulo ko. Kung ano? Bakit ganon? At gwapo, mainitin ang ulo. Sabi ni Romulo, sabi niya, DJ, bakla ka ba o lalaki ka ba o bakla idol, sabi niya. Makalorke, ba't mo tinatanong sa akin kung bakla ako o lalaki? I love you, pre. Ano pa? Ano pang tanong? Sasagutin ko nga ho lahat ng tanong ninyo. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. PM lang kayo sa hotline natin, no? +63961-3560194. Gamit po yung Viber or Imo. Nasa Imo po yun si girl kanina, manager. Nasa line 1 po yun si girl kanina, ha. Kung gusto po niyo makausap si girl, edad 37 years old. Meron po 2 anak, no? Yun nga lang, medyo nagluluksa ngayon si girl. Kasi nga po, namatay yung nanay. Nanay niya dahil pinainom niya ng Sprite. Ang dahil sa Sprite. Ay. Idol, ba't ang pugi mo, ilang beses na ho ninyo tinatanong yan, sugak na yung sikmura ko,
Magkakagagira na ba, DJ Jel? Ay. Di ko lang sure, no? Itanong ninyo kay Rudy Baldwin, no? Kung Wag naman sana matuloy yung gira. Alam mo ninyo, pag mangyari yan, hindi na ho yan tulad dati nung World War II. No? Nung araw ho kasi, nung World War II, nung kapanahunan namin, yung mga Kastila, takot yan sila lumusob sa baryo namin. Oh, kasi malayo pa lang sila, alam na ho namin na papunta sila. Nung inuunahan na ho namin sila, kasi may kami, may pana kami. Pana yung ginagamit namin. Yun, malayo pa lang sila. Di ba? Kasi yung ginagamit nila baril. Oh. Kami sa taas lang kami ng punong kahoy, makikita namin sila, pero kami hindi nila makikita kasi may mga anting-anting kami. Oh. Didikit lang kami sa puno ng kahoy, hindi nila kami makikita. Oh. Kasi ganyan kami ng lana. Oh. Yes, pahid kami ng lana. Tapos kung anong dikitan namin, yun din mukha namin, kaya hindi nila kami napapansin, nakalaban pala nila. Oh. Nung araw, nung kapanahunan namin yun, mga apo, Oh. Pero ang kinatakabahala ko lang, kinatatakutan, pag mangyari ho ito ngayon, kasi missile na yan, mga apo, missile na. Oh. Kahit anong siksik mo man doon sa ilalim, palda ng nanay mo. No? Kung swerte mo na talaga. No? Maghukay ka man na ng pinakamalalim na lupa, baka pag sumabog missile, baka matampukan ka pa doon. Oh, kagawa ka ng tunnel sa ilalim ng lupa. Oh. Kunyari, mayaman ka, may sariling equipment ka doon, maghukay ka ng lupa, bakho, bulldozer, pison, oh. Hukay ka ng lupa doon. Kung missile na tatama sa'yo, hindi ka na rin makalabas ng lupa. Ay, tigok ka na rin. Oh. Kaya ang gagawin natin ngayon, magdasal tayo, hindi mangyari yung bumba, yung yung gira. Kawawa ho tayo, siyempre, yung mga bata, no, kamuwang-muwang ng mga bata. Magdasal tayo. Huwag natin sabihin na ganito. Ha? May lalaban tayo? Wala Wala tayong lalaban. Hindi po tulad yan nung araw na may ka lang, may anting-anting ka, hindi ka na makita ng kalaban. Oh. Hindi po ba? Oh. May lahi kang aswang, lilipad na lang kayo pag andyan ay kalaban. Oh. Ngayon kasi nawawala na yung grupo ng mga aswang. Oh. Hindi po ba? May lahi kang manananggal, iwan mo yung klating katawan mo dun sa bungad ng mga kalaban. No? Pag pumasok sila, nakita nila klating katawan. Tingnan natin kung hindi ka tatakbo. Oh. May kutsilyo ka lang po. Oh. Kutsilyo, ispading nung araw, pwede na. No? Pero ngayon, wala kang magawa. Kahit na may automatic armalite ka man dyan. Oh. May mga high-powered firearms ka man dyan. Wala yan. No? Missile na Oh. Husto, no? Aida adio, iridaw, no? Iridaw. Thank you, Gid. Thank you. Ano pang tanong ninyo? Sabi ko nga sa inyo, lahat ng tanong ninyo ay sasagutin ko. Sabi ni Neta Atilano, naranasan daw niya yung gera sa Mindanao.
syempre, wala ka pa rin ibang pwedeng ano doon, di ba? Laban, dasal pa rin. Dasal pa rin Pinapakanta nila ako. Hindi ako pwedeng kumanta. Mahirap na, baka ma-discover ako. Available ka pa ba, DJ? Bilang available po sa saan? Medyo fully booked pa ako ngayon eh. Wala po ba? Baka meron po kayong mahanap dyan. Hindi na po muna ako. Wala po akong bakante kasi pag Sabado Linggo nasa bukid po ako eh. Nagagapas ng ng mga damo-damo. Busy po ako ngayon. Sa iba na lang kung kayo maghanap. Pakyawan po ba yun? Marami pong dyan. Basta lakihan mo lang yung sahod. Hindi po ako available eh. Parang may gustong mag-mine sa'yo, Digigel. Wag niyong subukan. Masisira ang buhay mo. Available ka pa ba, Digigel, bilang binata ba? Hindi na. Nasagot ko na yan kanina eh. Wag naman kayo magtanong na nakikinig. Nanonood si Mrs. Nakamonitor siya ngayon Wag naman kayo mag-comment ng ganyan pag andyan siya. Mamaya, sasagutin ko, ibahin ko yung sagot ko pag wala na siya, hindi nanonood. Anong tanong ulit? Available ka pa ba, Digigel, bilang walang asawa? Hindi na pwede. Andyan siya, nanonood eh. Mamaya, pag hindi nanonood. Tanong na lang ho kayo ulit mamaya, pag hindi na nanonood. Akala ko kasi hindi nanonood kasi busy yun eh. Brigada sila ngayon eh. Pero nanonood pala yung ngayon. Pauwi na daw siya. Nanonood, nagmonitor. Nakita niya kung sino yung mga nagmamine eh. Mamaya na, pag natulog ho yan sa biyahe. Mamaya na ho kayo mag-comment, magtanong ulit. Ibahin ko yung sagot mamaya. Mamaya, pag natulog na siya, pag hindi na siya nanonood, sabihin ko wala na akong asawa. Nanonood pa ako kasi. Daw sila pa agibo ang Ay, salamat naman, Lord, no. Ito na ho, no. Sa wakas, natapos na mentikal ko, halos 1 oras, manager ba? Mahirap po kasi hanapan si ma'am, no, kasi si ma'am mo kasi pinagpala. Mahirap naman po pag bigyan ho natin ito ng hindi pinagpala din. Ano pong line? Okay. Okay, si Christopher, ha? Okay. Sige. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Nasa linya si Christopher. Problema na naman ito. Si Miss Baby girl na naman ang wala. Wala nga talaga. Saglit lang po saglit lang. Okay. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Walang signal si girl manager. Pasuyo nga po muna. Maano siya, no? Tawag po dyan. Mahina ang signal.
Ayan, nasa linya si Christopher at saka si Baby Girl ang pagbabalik. Naitanong ko na yung information ni Baby Girl kanina. Ikaw, Sir Christopher, saan po kayo ngayon, sir? Saang lugar? Dubai po. Okay, sige. Umaga pa lang, no? Wala po kayong asawa? Walang asawa dito sa Pilipinas? Wala po. Dubai na po. Okay. Almost 9 years. Usap po kayo ni Miss Baby Girl. Timer start. Paso. Agoy. Hello po, madam. Musta Hello kayo? po, sir. Okay lang. Aklan po. Aklan. Ano sa Pinas? Ha? Nasa Pinas po kayong ngayon. Oo, kakauwi ko lang mga 2 weeks pa lang. Ibig sabihin, OFW pala before. Oo. Bansa ka? Galing Doha, galing Jubail, galing Bahrain, galing Saudi. Ay, sana po. Ba't ikaw lang ba? Galing din ako ng Qatar, Hong Kong, Oman sa lahat, Kuwait, Bahrain. Ay, ano gusto mo? Sunduin kita? Kaya ko naman po. May dalawang kamay ako. Nakakaya naman kung ikaw susundo sa akin, di ba? Walang problema. Pag susunduin kita. Ano po purpose po? Bakit po kayo sumali? Naghahanap ako ng makakausap. Usap lang. Ako naman, gano'n lang naman. Naghahanap din ng totoong tao. Totoong. Tao rin naman ako eh. Ano kala mo sa akin nun? Ilang taon na po? Ha? Ilang taon na po kayo, madam? 37 years old. Bata pa. Nakakarami pa. Oo. Nakakarami pa. Papilahan. Pipilahan ka pa. Wala nga pumipila eh. Kaya nga ako pumunta dito sa ano ni DJ Hill eh. Para mo. makakahanap din ng makakapila. Pila! Pilitin mo. Pigain mo para lumabas sila. Mahirap pag piniga mo yan. Mahirap pag piniga mo. Ayaw mo nun? Yung maganda yung latak-latak eh. Mahirap pag piniga mo yan. Mahirap pag piniga mo. Ayaw mo nun? Madam? Yung latak-latak eh. Ilan po anak niyo? Po? Ilan po anak niyo, madam? 2. Isa lang kasi matris ko eh. 2 lang ang kinaya. Ano mo? Ano yun? Tanong ko lang po, hiwalay po ba sa asawa o kasal po kayo before o may boyfriend? Hiwalay sa asawa, hindi kasal. Hindi kasal. Maganda. Ako naman, may 2 akong anak, pero isang babae, isa lalaki. Pero yung baby boy ko, patay na siya. Siguro kung nabubuhay siya noon, siguro ano na siya, mga 11 years old. At yung babae ko naman is 13 years old. Bali, isa na lang. Kaso nasa mama niya, pinagkakait niya sa akin, tago niya, kahit may kinakasama na siya. Ako naman si tanga, wala man akong magawa. Diba? Pero nagsusuporta ako. Yung nga lang, every time na may contact kami ng anak ko, nilalayo niya ako kasi yung anak ko wala kasing cellphone. Ngayon, nababasa yung conversation natin ng mama niya. Lagi niya akong binablock. Kaya, bahala na. Pag uwi ko na lang, siguro, saka na lang ako magpa-file ng demand sa kanya. Kaya wala, nandito ako sa Dubai, di ba? Ganyan din nangyari sa akin noon eh. Sa anak ko.
itinago niya kasi nagtatago-taguan siya eh. Kaya tinago niya pati anak ko. Pero useless din yung pagtago niya eh. Galing yan sa mattress ko eh. Talagang maghahanap yan ng nanay. Oh, alangan naman itago niya sa itlog niya. Eh, nasa mattress ko galing. Hindi naman pwede doon. Hindi magkasya. Ano talaga nangyayari? Wala naman din tayong magagawa kahit bilang OFW. Oo. Lahat naman ng OFW, ganyan na nangyayari, di ba? Kaya nga. Pag naiwan na, doon sila mananamantala. Tapos baliktaran pa ang OFW. Sila naghanap ng ng kalip-in. Pero hindi nila alam kung anong hirap ng OFW. Tama ka. Minsan pa nasa abroad ka, sasabihan ka pa. Uy, magpadala ka naman, ganun-ganun. Diba? Hindi mo nabigyan, sila pa yung may ganang magalit. Tayo pa magiging masama. Tama ka dyan. Bakit hindi nila try na sila yung maghirap at mag-abroad? Sweetheart. Umuwi ka, kakausapin natin. Sweetheart. Umuwi ka. Sweetheart. Umuwi ka kasi kakausapin natin sila. Try nyo, palit tayo, ganon. Kayo din mag-abroad, kami rin dito. Di ba, no? Kaya nga ako umuwi eh. Hindi ka na babalik. Babalik, syempre, alangan. Bawal Mahal ang ka. bilihin dito sa Pilipinas. Alam mo ba? Mahal ang bilihin dito sa Pilipinas. Eh, kung magstay ako dito, papayat ako. Malamang. Hindi na ako uuwi. Kung uuwi ko, magbabakasyon na lang ako. Oh, bakasyon ka. Gusto mo samahan kita? Inshallah. Oh, inshallah. Aywa. Baka may magalit sa inyo, madam. Wala namang magagalit dito. Sino magagalit dito? Kapitbahay. Yung jowa mo sa kapitbahay. Wala pa nga eh. Nahulog nga yun sa kanal. Tinulak ko na lang. Nahulog? Ano yun? Nauna mo na yung hulog bago tinulak. Di ba tulak muna bago hulog? Di, nahulog na siya. Eh, tinulak ko pa ulit. Oo. Nang di na makaahon. Baka ibang hulog yan. Nahulog sa puso mo. Ay, hindi. Sa puso ng iba. Sa puso ng... Hindi ko makita si Sir DJ. Kaya nga nagtatago eh. Nagtago niya. Nakikita ko sa live. Pero naririnig, dito lang ako ah. Nagchichismis ah. Nakikinig Sir daw. DJ, matanong ko lang, tuwing nanonood ako sa live mo, nakikita kita, but in the personal, in the online, hindi kita makita. Kasi mahirap po yun, sir, kung magpakita ako sa inyong dalawa ni ma'am. Tatlo tayo. Hindi, baka mamaya sa akin ma-inlove si ma'am, hindi sa'yo. Oh. Wanted. Sweetheart. Wanted. Sweetheart. Okay lang. Usap-usap. Kaya nagtatago ako, hindi ako makita, hindi nyo ako makikita. Ganun, kayo lang dalawa talaga yung nag-uusap. Makita nyo ang isa't isa. Pero sa live, makikita ninyo ako sa live ah. Nakikita, linaw-linaw oh. Oh, ang lilaw-linaw na madam oh. Kita ba? Oh, kita. Oh, di ba? Ayun oh. Oo nga. Oh, ni Sir DJ. Akala ko ni Sir DJ. Sikip kan. Oo Oh, nga. di ba? Kita na. Kitang-kita. Madam, Oh, ano pong hanap nyo dito sa ano? Ano bang purpose? Bakit kayo sumali? Ako, naghahanap lang naman ako ng kaibigan, makakausap, katuwag sa buhay. Para mawalan package deal mo na. pagod ko dito sa abroad, puro trabaho, kain, trabaho, bahay, kain, biyahe pa.
Hanap ko package deal. Tapos, package deal, ano yan? Oo. Or promo? Lahat ng nabanggit mo. Madiman ka pala. Ay, hindi. O, pag ako mag-demand, mahal na 'yon. Oo. Ano pala nangyari sa before pass mo, madam, about your husband? Yung husband ko. Bakit kailangan pa pag-usapan yung husband? Tayong dalawa yung nag-uusap. Sige po. Oo. Kasi may magalit sa inyo, di ba? Ako, gusto ko lang naman yung kausap, katuwaan. Independent of you. Ganon din, kausap. Kaibigan, ganon. Kaibigan. Oras dito sa Pilipinas, 2:51. Dito, 10:50. 50. Mag-alas 11 na. Nananghalian ka na ba? Hindi pa, almusal. Bakit ano na may papakain ko sa'yo? Ako. Bahay ka, madam. Ano? Very lang ka, bad girl ka. Ay, parang ganun na lang. Alangan naman. Lagi tayo naiiwanan. Kailangan nating magiging palaban. Kasi pag hindi tayo magiging palaban, magiging kawawa tayo. Tama, diba? Dapat maging matatag. Maging OFW. Tsaka, tapos ikaw kasi sobra ka naman seryoso. Alam mo ba, huwag ka mag-sobrang seryoso, tatanda tayo niyan eh. Ngayon pang may katandaan na, tapos mas lalo kang tatandaan niyan. Napatawa nga kita eh. Hindi ako seryoso. Palangiti lang ako. Ilan taon ka na ulit, madam? 37? 37. O, ikaw? Baka mamaya, hindi ka maniwala. Ilang taon ka? 40 plus. Maganda nga yun eh. Kung sa mga pag mga edad mga 40 plus, kung sa mga tambocho, mapler yan. Hindi mo alam. Ha? Ang dami mong alam, pang OPM ka talaga. Open-minded ka talaga, madam. Sabi ni DJ Hill, kailangan daw open-minded. Huwag kang iiyak. Kailangan mong tumawa. Ano yun? Brocha di motor, 120? Ano? Ewan ko, basta ganun na yun. Ano ibig nyo sabihin, ma'am? Pag may edad na, open pipe na, ganon, malakas yung tabutso, ganon? Mapler. Ano yun, Sir DJ? Parang sinasabi niya ito, brocha di motor, 120. Pag mo kayanin, magiging kilawin na. Ay, mas masarap ang kilawin kaysa sa overcook. Paano mo nasabi? Try mo. Bad. Ay, malutong-lutong na. Malutong, no? Wala na, na-stop na si Sir. Na-stop na si Sir. Nabulunan tuloy. Wala. Ay, Sir, nabulunan ka na yata. Ng kilawin. Ay, nako. Hala.
Hala si sir. Cancel mo nga muna yung tawag, ma'am. Tatawagan mo natin ulit. Try lang mo natin. Nanigas na. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Ayan. Nawala ko kasi kayo bigla, sir. Nawalan ko kayo ng internet. Ayan na. Ay, okay na po. Akala ko nabulunan ka na ng kilawin, kaya hindi ka nakahinga. Yan. Pero hindi ako kumakain ng kilawin. Luto ko gusto ko eh. Yung luto talaga? Nako, kahit magtanong ka kay DJ, ang pinakamasarap na pagkain, yung kilawin. Depende sa kilawin. Depende sa pagkain, ma'am. Anong pagkain po ba na kilawin yung gusto mo? Pag pumunta ka na kilawin na sinasabi mo, na tinutukoy mo. Ano ba klaseng kilawin yan? Basta yung kilawin, pwede mong isausa sa sukang medyo maasim-asim, ganon. Yung malasang medyo maalat-alat. Parang ganon. Basta alam mo na. Hala ka, may kausap. Doon na po yung magtanong mo. Hello po. Yan. O yan. Nagtanong lang kung magkano daw ang patsupet. Ano daw? Paggupit. Nagtanong lang daw kung magkano ang patsupet. Yan ang hindi ko alam. Kung ikaw magiging ulam o kilawin, ano bang klaseng ipapakain mo? Ano bang klaseng kilawin niya? Ano ba yan? Ano ipapakain kong kilawin? Eh di ako. Oo. Ako, kainin mo, gusto mo. Ako yung masarap na kilawin. Mukhang mag-walk out ka na, sir. Ayaw mo bang kainin? Hindi naman. Naghahanap ka ng mas masarap na kilawin. Ako, mas masarap akong kilawin. Try mo. Hindi naman parang ano. Lipton. Yung ikaw. O bakit? Lechong kilawin pwede pa, pero ikaw, ay di ko alam. Kilawin nga. Kasi hilaw ka eh. Kaya nga kilawin, hilaw. Yan, kakainin ko. Ano? Lechong kilawin, pwede pa. Oo. Lechong kilawin. Parang lechon. Ikaw ba, ano gusto mo? Parang lechon na rin naman ako. Kukunti na lang, oink-oink na. Huwag kang mag-alala. Kakain pa ako ng mas marami. Salbay ko, madam. Ano pa eh? Sino magtatanong? Ikaw o ako? Ikaw magtatanong? Magtanong ka lang ng magtanong. Sasagutin ko yan. Talaga? Oo. Ano? Sige. Ito, madam. Anong gusto mo sa isang lalaki? At bakit? Gusto ko sa isang lalaki. At bakit? Ha? Yon ba? Ano yung gusto ko sa isang lalaki? At bakit? Madam. Ay, syempre yung matigas. Malutong. Ayun. Parang ganun. Ano yung malutong na yon? Sabi mo matigas. Yung matigas naintindihan ko pa, pero yung ano yung malutong? Yung malutong, basta yun na yun. Itatanong mo pa ba? Yung maingay pag kinakain mo, ma'am. Chacharon, yun. Oo, parang ganon. Kasi yung matigas naintindihan ko pa.
Ano naman yung malutong? Basta yung malutong. Ganun. Hindi ko naiintindihan yung malutong. Malutong, maputok. Alam nga naman na pag hindi yan tumigas, Maputok. hindi yan lulutong. Tapos, mas maganda pa sinabi mo, yung matigas. Yun. Bakit? Pumuputok ba yun? Sabi matigas. Hindi naman pumuputok yan eh. Eh ano? Kinakambya yan eh. O, permera, tersira, segunda, kwarta. O, ganon, di ba? Ikaw talaga. Parang hindi naman yata pumuputok yun, DJ Hill. Pumuputok ba yun? Madam, nasakyan ka ba? Oo. Sabi mo bakit? Bakit? Sasakyan ka ba? O, bakit nga? Pwede ba ako sumabay hanggang labasan? Ay, pwede. Gusto mo pa, ihatid pa kita hanggang langit. Sabay, si madam. Ayun ang magandang kausap. Oo Makwela, naman. iniisip yung mga problem, basta't enjoy your life. Oo. Anong Kailangan nating maging masaya ngayon. Lalo pat puno ng kalungkutan yung buhay ko ngayon. Siyempre, actually, nakaburol kasi yung mama ko. Kaya naghanap ako ng makakausap yung may injury naman yung utak kong punong-puno na ng problema. Huwag mo tatandaan. Si Sir DJ, Oo. dami na nagpapasaya ng mga OFW bilang OFW, tayo like me. Yan. Mawala lang ba yung lungkot sa buhay natin bilang OFW? Yung mga previous mga nakaraan natin, yung mga Oo. problema at everything problem. Diba? Oo. Ako naman gusto ko sa isang babae, madam, yung aalagaan aalagaan ako at saka yung bait, tiwala at higit pa sa isa sa lahat yung nagsasabi ng totoo. Ako yun. Oo nga. Ako na nga yun eh. Oo. Marunong ako mag-alaga. Almost 5 years ako nag-aalaga. Kahit baby mo pa, aalagaan ko. Ikaw pa kaya? Di ba? Magaling ako mag-alaga. Buhok ko nga naaalagaan ko ng maganda. Humaba pa. Ikaw pa kaya, hindi ko kayang alagaan. Diyos ko miyo, Marimar Santissima Trinidad. Kayang-kaya. Ako pa. Mamaya, ano ka, yung magsawa ka, di ba? Nako, ang taong totoo, magmahal, kahit kailan, hindi yan magsasawa. Tama. Kasi minsan kasi sa mga short film na papanood natin, di ba? Ang asawa nila, malakas pa yan, malaki sahod, matibay pa yan. Ngayon, yung asawa niya dati, malakas, di ba? Oo. Nagkaroon na siya ng sintomas sa niya, healthy niya, naging lumpo siya. Dahil siya silbi. Tapos? Nangyari, di ba? Ayoko naman sa ganung punto. Sawa ka na, pain mo na ako, tapos babato ka mo na. Pag pinapakain mo ng pagkain, bira ka ng bira, subo ka subo, kahit mabusal-busal yung bunganga na gano'n. Di ba? May gano'n mga... iba naman sila yon, iba naman ako. Turing doon. Di ba? Ako nga alam mo, maalaga naman talaga ako. Kaso lang, naghanap pa talaga siya ng mag-aalaga sa kanya kasi hinahanap niya yung pag-aalaga ko. Inasa malayo ako. Naghanap siya ng ibang taga-alaga. Di ba? Mio Santissima, Diyos ko, Maria Santanas. Oo.
Hindi ba na-content pa yun? Kaya nga sa sobrang kabaitan ko, kaysa sa mag-agawan pa kami, sabi ko, ito na, total, nagpasubo ka na rin naman sa iba, doon ka na lang magpasubo, maghanap na lang ako na may susubo. Nagpalit ka pa ng mo, yung kokopwan mo. Nagpalit ka pa. Sa akin, ano lang sa akin papaya sa kanya naghahanap siya, yung buko talaga. Oo. Ba't paparas lang naman yung papaya at saka upo? Tinanong ko man siya, bakit ano ba talaga hinahanap mo? Sabi niya kasi, sabi niya, papaya? Kasi yung pagkahiwa yung sayo naghahanap ako yung paslanting. Oo. Doon ako natalo. Magaling naman ako mag-alaga, magaling ako magluto. Mapagmahal naman ako. Kompleto recados na. Kaso lang, kung sa blessing lang naman ni God, may ilalaban. Di ba? Busog naman ako. Pinipid mo, kandi ka. Busog naman ako, malaman naman ako. Kaso lang, doon ako natalo kasi straight yung hiwa. Sinahanap niya yung slanting. Doon ako natalo. Naghanap na ng buko, yung tayo, yung injection, yung silicone na hinahanap niya. Hindi. Yung hiwa nga, sabi niya. Yung hiwa sa bunganga. Hindi nagigets ni sir. Oo. Yung bunganga. Nagets mo na. Yun. Sige lang. Yung sinasabi mo, madam. Huwag mo na ibanggit, alam mo na yun? Parang ganun ba? Doon ako natalo 16 years. Tinatanong mo? 16 years. 16 tigang ka na pala. Ganun pala yun. Ay, walang natitigang. Hindi naman natitigang. Hindi naman, kala ko. Oo, lagi babasa ng tubig. Pag maligo ka, kailangan mo magbasa. Paano ba yung titigang? Walang matigang doon. Ang sabihin mo lang, matagal lang nang hindi nakaararo, ganun. Tuyot na yan. Hindi natutuyot, ano ka ba? Maraming tubig nga, sabi ko, maraming pandilig. Maraming tubig. Pag maliligo ka na, siyempre mababasa. Hindi yan matutuyo. Hindi rin matutuyo yun. Ano lang, matagal nang hindi naararo. Yung kapatagan. Hindi na yan. Matagal na kailangan mo palinis. Punta mo nga, pre. Yung customer. I am talking my wife, Come. Punta nito. Bro, you want to need, you come. Okay na. Okay na, ha? Palabasin pa naman ako. Sabi ko. Sabi mo. You put there. No? Okay, thank you. Mababa ka rin pala ba't ko kailangan mo palabasin? Bukok ka ba? Madam, sorry. Sorry, madam. Nandiyan ka pala. Nakalimutan mo na kasi, may kausap ka. Hindi, iba lahi. Pinapalabas niya kasi ako. Ang init.
what you need, sabi ko, if you want, you come to need. Sabi ko. Ayun. Ibalaya, kala mo naman, hindi naman, pukpukon ko pa yung mga bote yan, mga kupal. Oo, tawag. Dito kasi sa Dubai kasi, maraming mayayabang. Lalo na ano, ay mahirap na ako magkwento, mahirap na mag-comment. Diba? Ganyan naman yan talaga sila. Basta ako, happy ako sa live ni, sa programa ni Sir DJ. Nagpapasalamat ako sa kanya. Pero papasok, inabot ng 2 buwan. Ay buti ka nga 2 buwan bago ka inaccept ni DJ Hill. Ako nga 6 months DJ Hill, di ba? February pa, yung last combo namin, nag-chat ako, February pa, ngayon lang niya ako na-accept. Bakit ganyan, Sir DJ? Hindi mo kagad ina-accept? Hindi naman na siya online. Kung may dapat tuwing live, doon po kayo magpa-line up, doon po kayo mag-PM. Oo. Kasi kung mayroon naman ako kayong partner, mayroon na kayong makakausap, kung kayo naman di available, edi wala na rin. Ako lang naman yan, yung Sir DJ, sa live mo. Nagko-comment ako doon. Ngayon nga lang, pala nagko-comment ako, parang hindi ko papansin. As one time na, kung may sa advertisement ka, nakita ko yung please to contact. Oo. Or, yun. Ito ko yun, Yun. Nag-ano naman siya, nag-activate naman siya sa WhatsApp. Ay, sa WhatsApp. Sa Imo. Imo. Or Viber. Yun, nakita ko. May pinaki doon sa Imo, mga rules. Kung siyempre, alam mo naman na madami mga rules. Mga ganon ba? Kung bawal ang sigarilyo alak, bawal magmura. Dito lang, enjoy at katuwaan lang. Pag-away, ganun. Bawal ang sulitan, kung sasali ka, dapat yung walang sabit. Diba? May pinisabit. Di ba, madam? Kaya ikaw, tinatanong ko baka may sabit ka. 16 years, wala nang sabit. Pwede hanger, isabit. Pwede balikat. Natatawa ka ba naman? Ilang buwan ka na dyan, madam, sa Pinas? Para kung fresh na fresh ka. 2 linggo pa lang ako. Bakit ka na pauwi pala? Umuwi ako kasi yung mama ko nga may dinaramdam. Sakto naman na pag-uwi ko, mga 1 week pa lang kami nagkasama. Ayun. Nadedo na. Anong sakit? Pinainom niya Pinainom niya ng soft drinks. Nag-inom siya ng Sprite. Soft drinks lang, soft drinks. Okay. Heart attack yung niya. Minsan pa nga yung mga yung energy drink. Like yung Sting o Cobra. Bawal pala yung pumutok. Oo. Biglang pumutok yung ugat niya sa ulo. Sinabalitaan ko sa TV, nakita ko lang dito sa Facebook, namatay siya. Pag minom siya ng 3 times a day, every day, or Cobra. Siguro hindi niya nakayanin ng station niya o bumigay yung katawan niya. Wala yun sa mama ko nagse-celebrate kami ng birthday party dito sa bahay. Tapos yun, nangingi lang siya ng soft drinks. Pagkamot naman yata yun. Ngayon, pinagbawal siya ng doktor kung anong bawal inumin o kainin. Baka ginawa niya. Ay alam mo naman ang bawal, masarap ang bawal, di ba? Di ba? Baka nagagamot siya. Wala. Siya high blood kasi yan siya. May high blood. Baka bawal talaga sa kanya yun.
Lagi naman siya umiinom ng ano. Kaso lang ngayon lang siguro. Di natin alam ang buhay natin, di ba? Bigla lang tayong bibiglain. Hanggang dyan lang talaga tayo. Wala tayong magagawa. Nandun na tayo. Dapat sana man lang, madam. Alagaan natin ang pangatawan natin. Lalo ngayon, ikaw. May anak ka. Anak naghihintay sa'yo. Siyempre, kailangan din natin alagaan ang sarili natin, di ba? Number 1 yon, ang puhunan ng OFW, katawan natin. Hindi natin. Pangalawa, pag tayo nagkasakit, sino mag-aalaga? Kaya nga maghahanap tayo ng mapapartner kasi yung mga anak natin wala sila eh. Kaya maghahanap tayo ng makakatuwang sa buhay. Para pag kahit pa paano, may katimbang tayo na mag-aalaga. Depende sa sitwasyon. Kung ikaw yung medyo di ako mag-aalaga, pag ako rin alagaan mo. Ganun lang yun. Narinig mo ba sinasabi mo? Oo, naririnig ko. May headset ako eh. Narinig ko pa nga yung tilaok ng manok namin eh. Madam, wag kang apurado. Kilalanin mo muna yung tao. Ganun yun. Oo naman. Hindi ba sinasample ko lang, nako, pag papasok ako sa isang bagay na hindi na ako umabot sana ng 16 years kung nagmamadali ako. Oh, di ba? Rush hour. Pang immediate. Oh, diyan ka bilib sa akin, kahit ganyan ako makipag-usap, pero ako, ano yun? Masarap. Tapat ako sa sinasabi ko, Halo, diba? Pinapanindigan ko. Kung saan ako nakatayo, doon ako tatayo. Alam nga naman tatayo ako doon sa kabila, dito ako nagtayo. Parang ganun lang yun. Sabagay, ano pa, inuubo na ako. Huwag kang mag-alala, inuubo rin ako. Gusto mo, sabay tayo? Paano ka ba ubo? Sige na. Ano? Agad. Tarang ginaya mo pa ako. No. Madam! Saan diet ka naman? Lumaloob ka, buksi-buksi ka. Ay, nag-gym kasi ako, sir. Pasensya na. Nag-gym ka? Malaki na yung muscles mo, Kaya pala malaki yung maskulo mo. Sir, Diba? Malaki. Batang may laban. Ganyan na talaga yan, sir. Preparado na ba? For that in case of emergency, kapag yung partner na makikita ko medyo mabilis ang kamay, dapat Amazona din ako. Ganon. Mahirap na kasi uso na kasi ngayon, sir. Pag walang laman yung kaldero, magbugbugan, dapat may laban ako dun. Pag mga ganyan. Oo. Ganyan na dapat ngayon sa panahon sa mga kababaihan. Dapat ganyan na. Oo, palaban. Sabagay. Yung kasi yung mga ganyan kasing tao, yung mga naka-experience na sakit. Sakit na hindi nila matanggap sa buhay. Diba, like sa relasyon, ganun. Oo. Kaya ganun sila ano ba to? May tawag yun, kasupladahan, ganun. Siyempre, Kasi, ako kasi sir dati, payat ako Tapos yung partner ko dati, pag malasing siya, tapos pag hindi mo na ibigay yung pareho, nagugutom siya, hihingi siya ng ano naman ibibigay mo, wala nga siya na ibibigay, siya pa yung may gana magalit na nanakit. Parang, nung nakawala na ako sa hawla, naisipan ko tuloy na
try ko rin kayang maging ganyan para for that in case pag na naman ako ng mga ganyan na klase ng lalaki, edi marunong na akong lumaban, ganon. Pag suntok niya sa kaliwa, sir, susuntok din ako sa kanan. Oo, ganon. Oo. Kasi nga nadala, ibalik yung mga masamang nakaraan, ganon lang. Kaya kailangan matutong lumaban. Kaya dati, pag sinasapak lang ako, umiiyak ako eh. Pag sinasapak niyo yung pagmumukha ko, umiiyak ako. Eh ngayon, sir, pag suntok niya sa kaliwa, ay nako, may suntok din ako sa kanan, may sipa pa. Ganon. Sapak talaga? Sinasapak ka talaga ng asawa mo? Oo, sinasapak niya ako dati. Grabe, hindi naman siguro. Sabi niya nga sa akin dati, sir, huwag kang humarap sa akin, pangit ang pagmumukha mo, sabi niya sa akin. Oo, di ba? Kasi magaganda yung magaganda yung mga kabit niya, ganon. Tapos ako pangit daw ako. Hindi naman siguro. Grabe ka naman, madam. Oo. Sabi niya yun. Kaya nga natuto ako kung paano mag-ayos sa sarili ko eh. Pero ngayon, sir, tuwang-tuwa ako. Alam mo kung bakit? Kasi yung pinagpalit niya sa akin, mas makinis pa yata yung puwitan ko kaysa sa pagmumukha ng pinagpalit niya sa akin. Paano mo nasabi? Ay, nakita ko eh. Nakita mo na rin yung puwet mo, ma'am. Oy, nakita ko, syempre, pag nananalamin ako, kailangan ko yung salamin ko, yung makikita ko talaga yung Puwet. full body ko ba? Oo. Pag nag-gym nga ako, Sir DJ, pag nag-gym nga ako, doon talaga ako humarap sa salamin eh. Tapos, tinatiming ko yung may nasa likuran ko. Sabay tanong ko, Sir, malaki na ba yung ko? Yung likuran ko, malapad na ba? Ganon. Parang aparador. Alam ko pa talaga itanong yung ganung bagay. Oo, kasi hindi ko makikita yung backside ko eh. Kaya siya yung tinatanong ko yung nasa likuran ko. O, akala ko ba hindi mo nakikita? Nakikita ko sa harapan. Eh, sa likuran ko hindi. Nakikita mo lang siya dahil sa salamin. Oo. Reflex. Oo, pero yung likod hindi pa rin makikita pag nakaharap ka sa salamin. Alam nga, matatalikod ako sa salamin. Hindi mo siya nakikita talaga. Kahit nga ako, hindi ko nga makita fit ko eh. Alas talaga kung hindi ka gumamit ng another mirror. Oo. Kaya nga tinatanong ko yung nasa likuran ko eh, Sir, malapad na ba yung likod ko? Oh, likod pa lang yun, sir, hindi pa puwitan. O, paano na? Connected na rin po kayo sa isa't isa. No? Pwede po ninyo ipagpatuloy yan off cam yung pag-uusap ninyo. Thank you so much. Condolence sa iyo, girl. No? Sir, thank you. Opo, maraming salamat. Sige. Good up. Maraming salamat. Madam, paalam na tayo. DJ Hill, thank you so much sa programa ninyo. Ayan, na sana sa mga nanonood nakabigay kasayahan din naman kami, no? Kahit sa mga walang kakwenta-kwentang mga katanungan, ayan. Napangiti namin kayo. Ayan, lalong-lalo na sa mga nanonood, OFW, proud to be OFW. Isa rin po ako sa mga OFW na kasalukuyan na nagtatrabaho sa iba't ibang sulok ng bansa natin, ano? Bilang isang single mom, kailangan natin talagang lumaban para sa mga anak natin. Ayan. Salamat din sa iyo, sir. Ayan, na ikaw yung nagiging kausap ko ngayon. Ayan, kahit sa walang kakwenta-kwenta pag-uusapan natin. Masaya ako na nakilala po kayo. Ayan. Thank you so Laban much. Lang, oo. Sana see you soon. Dubai, di ba? Oo. See you soon, Dubai. Kasi nagdadalawang isip ako kung Dubai or Kuwait ang alis ko after these 3 months. Matapos na palibing ako ng mama ko, mag-prepare naman ako pabalik ng ibang bansa. Ayan. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. Ha? Huwag ka na mag-Dubai. Mahirap sa Dubai. Puntahan ka daw niya dyan, sir, para malapit na kayo sa isa't isa. Oo,
Di ba sabi ko sa'yo, sunduin kita? Mm. Asan ka ba sa Dubai? Sige. Pagpatuloy po ninyo off-cam, pag-uusap ninyo. Thank you so much. Good afternoon. DJ Joe. Oras natin, 24 minutes after 3 na ng hapon ng Philippine Standard Time. Yun pong hapon ng Tuesday, July 16, 2024. Happy birthday sa lahat po ng mga may karawan, na? Especially, na? Happy birthday sa'yo kay pakaisa ko MM, na? Ang pakaisa ko nga stewardess. Kay Mila Clarito MM, mayong hapon. Happy 27th birthday. Ako po yung lingkod. Kauban mo, Abyan mo, Joe. Abyan mo Joe. Abyan mo Joe. Kasama sa technical, si Nanay Ferlidens Beatriz Panganiban Meneses ang aming pagpapasalamat sa inyo pong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapwa natin mga Pinoy, abroad. Mga supporters, subscribers, listeners, viewers natin worldwide. Thank you. Keep safe po tayong lahat. Magandang hapon, Pilipinas! Joel FM 90.7. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. RFW TV Radio, powered by Joel FM 90.7.